Ang maganda sa Diyos, kahit na pangit yung puso sa umpisa, pwede niyang pagandahin. Lagi kong sinasabi, presumption is the greatest hindrance to progression. Isa pang larawan dito sa Mark chapter 4 verse 20, but these are the ones sown on a good ground. Mga salita ng Diyos na inaitanim sa magagandang puso. Sino ba dito ang may magagandang puso? Come on, wave your hands now. Kasi yan po yung tinataniman ng salita ng Diyos. Yung magagandang puso. Hindi yung puso na tigang. Hindi yung puso na emotional. Amen, amen, amen. Ganun. Pero kung kapag dumating na yung aplikasyon ng salita ng Diyos, iiyak na. Drama na. O kaya, lupa na worldly. Stony ground. Or a ground filled with thorns. Na kapag dumating na yung aplikasyon ng salita ng Diyos, nabalutan yung salita ng Diyos ng pagkamundo. A worldly heart. Pero sabi sa verse 20, but there are ones. These are ones sown on a good ground. Magandang puso. Ang maganda sa Diyos, kahit na pangit yung puso sa umpisa, pwede niyang pagandahin. Kahit ano yung puso mo ngayon, pwede niyang pagandahin. Kung papayag ka. Dahil marami sa atin, akala mo maganda na yung puso mo eh. Lagi kong sinasabi, presumption is the greatest hindrance to progression. Hindi ka aangat kung nagbabaka sakali ka lang. Tiyakin mo na ang puso mo ay kawili-wili sa Diyos. At kung may magagandang puso, ito yung kapanahunan. Marami ang makitaan sa atin sa kapanahonang ito. Hitik ng bunga ng salita ng Diyos. Nakikita, kahit hindi ka na magsasalita. Nakikita yung kanyang mga pangako. Nakikita yung pangako ng Diyos, ng kasaganaan, katagumpayan, kaayusan, kabutihan, kagandahan, kahit hindi ka magsasalita. Makikita ng mga kamag-anak mo ang salita na pinaniwalaan mo sa buhay mo. Hallelujah. Glory to God. Yan yung sinasabi natin, patutuo. May patutuo tayo. Nung lagi kong sinasabi, ito yung anchor ng aking kapahayagan. Ito yung kalakasan ng aking kapahayagan. Na yung sinasabi ko, nakikita nila sa buhay ko.